Ang nakaraan. Hindi mapaniwala itong si Charis na nasa kanyang harapan ngayon ang isang magandang gown. Hindi niya lubos maisip kung bakit niya ito ginagawa samantalang wala naman silang koneksyon sa binata mula noong high school pa lamang sila. Ilang minuto lamang nakalipas ay natapos na rin ang make-up ni Charis. Nakahanda na ang lahat para sa maganap na kasiyahan. Na mga oras na iyon ay nagsimula ng nagsipasukan ang ilang mga bisita. Hindi na rin nagpahuli pa sina Charis at Trisha. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating espesyal na kaarawan ng aking anak na si Rafael Cruz. At sa pagkakaalam ko ngayon ay meron siyang magandang balita para sa aming pamilya. And now please welcome the future CEO Rafael Cruz. Biglang lumapit itong si Rafael habang nagpalakpakan ang mga bisita. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo. Labis po ako natutuwa dahil sa inyong pagparito. Ang sabi ni ma'am, meron daw akong binabalita sa inyo. Di ko alam kung magustuhan nyo ito sa lahat lalo na kay ma'am at dad. Maraming salamat dahil pinanglakan din ako ng mga kaibigan at dati kong kaklase. Yes iho, gusto naming malaman kung sino ang babaeng ipapakilala mo sa amin tonight. Habang nasa harapan ngayon ay nakita ni Rafael ang lahat ng bisita. Lalo na sina Charis at Trisha kahit nasa malayo sila. Ladies and gentlemen, alam niyo naman siguro noon pa man, marami na akong naging nobya. Marami akong naging karelasyon pero isa sa kanila ay walang natira. Pero para sa kasiyahan ng pamilya ko, gusto kong ipaalam sa lahat na gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng matagal ko ng mahal noon pa man. Nais kong ipakilala sa inyo si Miss Charis Mendez. Marahil nagulat ka siguro pero gusto kong ipabatid sa iyo na ikaw ang babaeng dadalhin ko sa altar. Matagal na akong may gusto sa iyo. High school pa lamang tayo noon. Mula sa harapan ninyong lahat, nais kong ipakilala sa inyo si Miss Charis Mendez, ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Itinuro ng binata ang kinalagyan ng dalaga. Hindi naman napigilang pumalakpak ng ilang mga bisita dahil na rin sa pagkagulat nila sa sinabi ni Rafael. Samantalang hindi naman makakilos itong si Charis sa kanyang narinig mula kay Rafael. Wala siyang idea kung bakit nagawa ito ni Rafael. Samantalang wala namang kamalay-malay ang dalaga sa plano nito. Bumaba itong si Rafael at dahan-dahang lumapit sa kinaroonan ni Charis. Rafael, ano itong ginagawa mo? Ito ba ang balak mo kung bakit mo ako pinapunta rito? Hindi ako papayag sa plano mo. Alam mo, pumapayag nga lang ako dito dahil limitado ako, hindi ba? Charis, pasensya ka na. Alam ko nabigla ka pero kahit ngayong gabi lamang sana hayaan mo ako. Pagkatapos nito ay papaliwanag ko sa iyo ang lahat. Beshi, pumayag ka na. Gusto mo bang mapahiya si Rafael sa gabing ito? Trisha, alam mo, nalito na ako sa iyo eh. Ano, kaibigan ba kita, ha? Oo naman Charis, kaibigan kita. Kaya nga narito ako, diba? Sinamahan kita, hindi ba? Wala na nagawa pa itong si Charis kundi pumayag na lamang sa plano ng binata pero sa loob-loob nito ay labis ang kanyang pagkainis na para bang pinagkaisahan siya ng dalawa. Hawak ng kanyang kamay ni Rafael patungo sila sa harapan para makita at pakilala sa mga magulang nito. Samantalang laking gulat naman ang pamilya ni Rafael kung sino ang dalaga na sa kanilang harapan ngayon. Teka lang miss, kung hindi kami nagkakamali, sina Orlando ba at Carla Mendez ang mga magulang mo? Opo sir ma'am. Paano niyo po sila nakilala? Well, tingnan mo nga naman ano, dati pa tayo nakita. Alam mo bang malaki ang traso ng mga magulang mo sa amin dahil tinakasan nila kami sa pagkautang nila. Isa pa, malaki na pala ang batang ampon nila noon. Anong ibig niyong sabihin po? Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ba nila nabanggit sa iyo na isang ampon? Ma'am, dad, pwede bang tumigil na kayo? Karawan ko ngayon, dapat nga masaya tayo. Nakasurado ba kayo na totoong ito nagsasabi nyo? Sorry iho pero hindi kami papayag na siya ang maging girlfriend mo. Ano sila? Sinaswerte? Pero ma'am, hindi ba ang sabi nyo sa akin na ako maghanap ng girlfriend ko? Oo nga, sinabi namin yun pero hindi sa kanya na isang ampon. Ang sumbuti pa miss, para hindi ka mapahiya, umuwi ka na lamang sa inyo at huwag ka nang mapakita sa amin dahil hindi ka namin tanggap. Naintindihan mo ba? Napayak na lamang itong si Charis. Hindi dahil sa pinagsasabi ng mga ito kundi sa kanyang nalaman na isa pala siyang ampon. Trisha. Oo Beshi, ano nangyari? Trisha, kailangan natin umalis dito. Hindi tayo kabilang sa kanila. Teka friend, ano ba talaga nangyari? Sabi mo nga sa akin. Trisha, pakiusap, umalis tayo dito.
Okay, sige, alis na tayo. Wait, Charis. Huwag mo naman kayong malis. Para saan pa, Rafael? Ginawa mo lang naman akong panakibutas, hindi ba? Isa pa, hindi ko rin masikmura ang pag-ugali ng mga parents mo. Tuloy na umalis itong si Charis at Trisha. Habang nasa kanya ng taxi, patuloy ang patak ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa kanyang natuklasang lihim ng mga magulang. Charis, ayos ka lang ba? Hindi ko alam, Trisha, kung magalit ako sa mga magulang ko. Bakit na ito lihim sa akin? Samantalang karapatan ko naman, di ba, na malaman totoo? Beshi, baka naman naganap lang ng paraan o panahon para sabihin sa'yo totoo. Trisha, isa pa. Bakit nagawa ni Rafael yun? Akala ko ba bista lamang tayo dito? Pero pinakilala ako na kasintahan niya. Friend, ayos ka na ba talaga? Tawagan lamang kita ha kapag nakarating ako sa bahay. Sige Trisha, pasok na sa loob. Pagpasok nito sa kanilang tahanan ay darat na nito ang mga magulang niya sa may sala. O iha, ang ganda mo naman sa suot mo ngayon ha. Pero bakit ang aga mo yata umuwi ngayon? Umiyak ka ba? Dad, Ma'am. Kilala niyo ba si Mr. Cruz? Ang mga magulang ni Rafael? Ang sabi nila meron daw kayong pagkakautang sa kanila na hindi niyo nabayaran. Nabayaran namin yun, Charis. Pero noong nasa kami nila yung pera, biglang may dumating na mga armado at kinuha ang pera sa amin. Hindi naman namin kasalanan yun eh. Kami pa nga ang pinagbintangan niya nakasabuhat pero wala silang ebidensya. Baka nga sila ang gumawa nun eh. Dad, Ma'am, totoo ba talagang anak niyo ako? Oo naman, Charis. Bakit? Dad, ang sabi ni Mr. Cruz na hindi niyo ako totoong anak. Ampon niyo lamang ako. Sabihin niyo pang totoo. Gusto kong malaman. Liwanagan ako. Charis, kung hindi ka pa namin tunay na anak, hindi ka na namin pinaaral pa ng mami mo. Di ba, Carla? Tama na, Orlando. Siguro ito na ang tamang panahon para malaman ni Charis ang lahat. Alam mo, Charis, 19 na taon na ang nakalipas. Nagsilang ako ng isang anak namin, Orlando. Pero sa kasamang palad ay lumabas siyang wala ng buhay. Hindi ko man nagap yun. Kaya naisip namin na mag-ampon na laman ng ibang bata bilang kapalit sa namayapan namin anak. Alam mo, meron kami nagsabayang babae sa kwarto noon. Hindi niya matanggap na nagkaroon siya ng anak sa maling lalaki. Paniguradong kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang ay baka hindi siya ito tanggap. Kaya kinasap namin ng babaeng iyon at pumayag siya na kupkupin namin ang kanyang anak. Kaya kami rin nagbayad sa kanyang hospital bill. Kaya kahit masakit man sa akin ang lahat, kahit mahirap man sa akin kalimutan ang totoong nangyari, tinanggap ko na lamang ang lahat dahil dumating ka sa buhay namin ng daddy mo. Mula noon, hindi na namin alam kung nasaan ang babaeng iyon. Sorry Charis kung nilihim namin ng daddy mo ang pagkatao mo. Pero mahal kita. Mahal ka namin. Hindi ba naalala mo na lahat ng kailangan mo ay binibigay namin dahil mahal ka namin, anak? Alam namin may karapatan kang umalis sa poder namin. Sino ba naman kami? Ma'am, hindi ko naman po kayo sinisi. Ang totoo, paano kung hindi kayo ang nakasakip sa akin? Hanggang ngayon ba ay buhay pa kaya ako? Maging ganito kaya ang buhay ko? Kaya Dad, Ma'am, kahit malaman ko ng totoo, magbabago ang patingin ko sa inyo. Kayo ang naging dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Kaya ako ang dapat na pasalamat sa inyo at mayroong malaking utang na loob. Maraming salamat, Ma'am, Dad. Walang magbabago sa relasyon natin bilang isang pamilya. O siya nga pala, anak, kumusta naman ang okasyon na pinuntahan nyo kanina? Naku, Ma'am, hindi kami nababagay sa lugar na iyon. Masyadong mababa ang tingin sa amin, lalo na ang mga magulang ni Rafael. Maya-maya pa may tumawag sa phone nitong si Charis. Hindi niya alam kung sino ang tumawag sa kanya, pero pumasok sa kanyang isipan na baka si Rafael ito. Dito na kaya matatapos ang ugnayan ni Charis at Rafael. Ano kayang paraan ang gagawin ni Rafael para mapatawad siya ng dalaga dahil sa kanyang ginawa? Kaya mga kaibigan, atin pong pagkaabangan ang susunod na eksena sa buhay ng ating bida. At kung nagustuhan nyo ang ating part 2 ay baka naman pwedeng makahingi ng like. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 3.